Hello, Sir Joel. Pwede daw pong Ano yun, ma'am? Hindi niyo mag-signal ako ka marinig, sa ma'am. group Hello? chat. Mag... Opo, opo. Hello, ma'am. Hello. Naririnig po, Naririnig. naririnig. Hello, sir. Naririnig ko po. Oo, naririnig ko po. Anong gagawin? Opo. Okay. Pwede daw po, Sir Joel, mag-message ka po dun sa group chat na transfer na sila dito kasi parang may nag-aantay pa daw po doon ng go signal mo. Okay. Asa Ma'am Glo? So, pwede na ba tayo mag-start? Ma'am Raquel, paki-message na lang po sila nung iba kasi hindi ko na siya maasikaso kasi marami na akong tinututukan na software. Masyadong sabay-sabay na kasi. So, ano na po ang nakalagay eh? 21. 21 na po sila. Pwede naman nating umpisan, Ma'am Raquel. Ma'am Ria. Ayun na si Ma'am Ma'am Glo, nandiyan na? Ma'am Glo, nandiyan na. Nandiyan na. Dito na. Okay, Ma'am. Okay. Dito na si Ma'am. Hanap na. Naligaw si Ma'am ng classroom. Napagal ka wala kayang signages, directional signages. Wala, dito na pala. Start na. Silensyo lang ako. Silensyo lang ako. Mute na Okay. tayo. Sige, Ma'am Ria. It's your turn, Ma'am Glo. Okay. Kayo! Go. Ma'am Glo, may sasabihin ka po sa Wala. group bago tayo mag-start? No. Okay. You start na. Kayo na, bahala na kayo. Okay, thank you very much. Good Kumpleto na morning. ba tayo? So, good morning. Halos, kompleto na yata, ma'am. Kasi nandito is 23. I think may mga Okay. kulang-kulang po, pero maglalagay na lang yon. Sige. 29, Anyway po, 29. good morning. Don't worry. Okay. Don't you worry kasi ito pong presentation natin ay naka-record and later on, i-broadcast ko po ito sa YouTube. Kung ano ang diniscuss natin dito, yung mga hindi nakasubaybay ay pwede na lang panoorin or they can review the video. So this is ito ang advantage ng online because lahat ng gagawin natin dito pwede nating i-record and later on we can review. Okay? Now for the sake of those who are late, palagin na lang po, pasign ng attendance. So, ang attendance sheet natin ay naka-display sa screen. So, ito po yung naka-display sa screen. Ito po yung attendance sheet natin. Siguro, mamaya na lang siguro yung iba, kasi nandiyan naman, madali naman yan mag-attendance. Hindi naman nangangulugan na dapat maka-attendance agad-agad. So, before po mag-end yung session natin ngayon, maka-attendance po tayo. So may key po yan, may key. 112233 ang key.
Okay, so tomorrow po may another attendance po kayo, pero hindi na tayo mag-webinar tomorrow. Magpo-post na lang ako ng attendance nyo, then another key, bukas naman na ibibigay ko kung ano yung key. Okay po? So wala po tayong advance attendance. Ha? So ang attendance natin, ibibigay natin, bukas din yung isa. Parehas din yung link, pero yung attendance key ay iba na naman. So yan po ang technique sa paggawa ng online training. So ito yung technique kung paano kayo paano mag-attendance ang students nyo, lagyan nyo ng key. Every day, ibang key. Para hindi makakapag-attendance yung student kung hindi pa dumating yung araw na yun. Para ma-require mo yung student na mag-login sa webinar na gagamitin. So, before today, I will just give you an orientation on how to use the Google Classroom. Pero hindi ko po siya masyadong i-detalye kasi yung procedure na noon ay nandun na po sa gagamitin po ninyong classroom. By the way, this is your classroom. Ito yung classroom na create ko for past 3 days. Ang classroom po nito ito ay you will learn how to use the Google Classroom in a basic way. So, basic lang muna tayo, then later on, saka nyo na-explore si classroom. Pag nakita nyo na, naintindihan nyo na yung procedure na gagawin. So, that is the time that you're going to use the Google Classroom in your own expense. Okay, so ang link po is to classroom.google.com. Then, mayroon po tayong ginagamit na enrollment key. Okay? Later on po, pag kayo ay gumawa ng Google Classroom ninyo, mayroon din po yan na enrollment key. Yan po yung key na isi-share sa mga students. So, kung sino po yung nakakaalam ng enrollment key, pwede po siyang mag-login doon sa Google Classroom or pwede siya mag-join. Okay? So, paki-kopya na lang ng enrollment key kasi without that key, you cannot join the classroom. Okay? So, I will now demonstrate on paano ba gamitin ang Google Classroom. Okay? So, first is, okay, may question kanina. Paano daw ba kung ang gagamitin na email dito sa classroom na generate ko ay iba sa gagamitin na email doon sa classroom na gagawin nila? Because based on the agreement, ang gagamitin natin dito sa classroom ko ay Gmail. Ang gagamitin doon sa gagawin nilang classroom is corporate email. Kasi number one, ang Gmail, ordinary Gmail account has a disadvantage. Makikita niyo po yan pag nag-create kayo ng Google Classroom. Marami po siyang disadvantage. Like, an ordinary Gmail has limited space of 2 GB. So, pag naglagay po kayo dyan ng mga presentation nyo at nag-exceed kayo ng 2 GB, hindi mo na pwedeng lagyan yung ordinary Gmail. Pero po, ang test na corporate email, ang storage niyan ay umabot yan ng 150 GB. So, kahit ilang libong learning materials ang ilagay mo dyan, hindi yan mapupuno. Yan ang advantage ni TESDA na email. And you can add many application na pwede nyong idagdag. Ang Gmail po, wala po yan. Hindi pa pwede magdagdag ng application. O mayroon naman is limited lang. And yung mga features ng exam, ng quiz ay limited po. No? Limited po ang features ng quiz pag Gmail. Pero pag TESDA, corporate email, marami pong features na pwede kayong magamit sa corporate account. Okay? So, I suggest na kung gagawa po kayo ng Google Classroom, use the corporate email. That is why Ma'am Raquel has sent different emails, created a new corporate emails designated to each schools, the schools and training institution, para at least pag gumawa ng Google Classroom, isahan lang. Anong isahan lang ang gagamitin? Okay? So let us now start. Now, suggestion ko, para hindi kayo mahirapan, kaibang email ang gagamitin ninyo sa classroom ko at saka sa gagawin yung classroom, you download 2 different browser. At my case, gagamit ako ng Google Chrome at saka Firefox. So dito sa Google Chrome, dito ko ilalagay si classroom ko. Sa Firefox, dito ko ilalagay yung i-create kong bagong classroom. Okay? Or kung mayaman kayo, sabi nga ni Sir, kung mayaman kayo, maggamit kayo ng 2 laptop. Magkaiba yung user, magkaiba yung classroom. Okay? So, pwede naman yon. Pero ito yung mas madali. Mag-download ka na lang 2 browser. Okay. At yung Google Classroom ko ay in-install ko dito sa Google Chrome. So,
how to access the Google Classroom. So just type classroom.google.com. Now, take note po, wag niyo po akong sabayan ha. Kasi sabi ko na nga, naka-record po ito. Pwede niyo itong i-review later on. Okay? Pwede niyo i-review later on. So, okay. So, kunwari, student ako, this will be the appearance of Google Classroom. So, just type classroom.google.com. Okay, kunwari, magjo-join ako sa classroom na create ko. Yes, magjo-join kayo mamaya, di ba? Magjo-join kayo. So, what you're going to do is just click join the class. So, class code, yung kaninang pinakita ko sa inyo, which is the Enrollment. HJCA 274. So, ayan po yung ilalagay niyo po dito sa enrollment key. Okay po? Then join. So, automatically, pag join yan, by the way, ang isura po ng classroom nyo ay blanco pa yan. Ano? So, magdadagdag yan. So, this is the appearance of the Google Classroom. So, meron po siyang tatlong part. We have the STEM, classwork, people. So, sa people po, dito po makikita kung sino yung mga classmate mo. Sino na ba yung classmate ko? Kunwari ako is student. Ito na. Ang dami-dami ko ng classmate. Madami na palang nakapag-enroll. Okay? So, siguro wala na tayong problema sa pag-enroll kasi marami na naka-enroll. So, okay. So, we have the study guide. Siguro, actually, ang laman nitong study guide, itong ginagawa ko lang naman ngayon. Then, participants profile, nakapag-profile na tayo lahat. Ano? Now, nilalagay ko lang po ito para may idea kayo kung ano ang dapat ilagay nyo sa classroom niyo. So, we should put profiling para ang students nyo dito na mag-fill up ng data. Hindi mo na kailangan pa-fill upin sila ng mga forms kasi online nga tayo. Alangan naman papupuntahin nyo pa sa school, mag-fill up lang ng form. So, dito nyo na pa-fill upin. Okay? Anyway, pagkatapos po niyan, you can collect it as Excel form, naka-table na yan, pwede mo na yan makakuha. Okay, so this classroom has two parts. We have prepare your Google Classroom and create quiz and assignment. Kasi ito yung pinaka-basic sa pag-aral ng Google Classroom. Now, after reading these two modules, actually this is now your modules, prepare your Google Classroom and create quiz and assignment. So, dalawang module po. Now, after you prepare these two modules, you are required to perform two assignments. So, may dalawa po kayong assignment, may dalawa din kayong quiz. Okay? So, iyan po yung kailangan natin ma-achieve for 2 days. So, ito po yung achievement chart. So, makikita po ninyo dyan kung ano yung progress. Ayan. Ito po yung mga naka-sign in kahapon. Okay, medyo maliit nga lang. Okay. So, naka-red po yan. Ibig sabihin, hindi pa na-accomplish. So, pag nag-blue na po yan, ibig sabihin, na-accomplish nyo na. So, ano yung kailangan kong gawin? So, you need to prepare a Google Docs. Ibig sabihin, yung document sa Google Slides. You need to link your YouTube video. Ngayon kasi wala tayong pwedeng makuha ang private video. Pwede kayo maghanap ng video na lang sa YouTube na ilalagay nyo sa Google Classroom ninyo. You need to pass the quiz. Quiz number 1 is 25 items. The passing is 20. And you need to prepare your own quiz. So, prepare po kayo ng sarili nyong quiz. So, at least 10 items lang. Para at least malaman nyo lang kung paano gumawa ng quiz. Then, quiz number 2 is another 25 items. The passing is 20. So, pag na-accomplish po ninyo po yan, lalagay na natin yung blue. Take note, wag po kayo mag-worry kasi hindi ko po ilalagay dyan yung score ninyo, ha? Hindi ko po ilalagay dyan yung score. I-display ko lang dyan kung pumasa na kayo sa quiz o hindi pa. Okay po? Then, remark, maglalagay na ko dyan ng complete or competent. Ayan. So, hopefully, for 2 days, may mga competent na po ito lahat dito. So, ganyan po ang strategy sa online learning. So, lahat po naka-online. Okay? So, balik po tayo doon sa gagawin natin. Okay. So as I repeat a while ago, the Google Classroom has 2 modules. Prepare your
Google Classroom and create quiz. Okay. Sa prepare Google Classroom, we have creating a class. As first, kumbaga sa CBLM nyo, ito yung una yung learning outcome. Okay. First is, how will you create a class and adding a student? So mayroon po siyang dalawang document. This is an example of Google Docs and this is an example of Google Video. So just read the procedure here sa Google, sa Google Doc. Kung paano kayo gagawa paano nyo i-set up yung classroom. Kasi una is mag-create kayo ng classroom. Ilalagay nyo yung qualification, anong section, anong subject, anong room. Ayan. Then, after that, how will you invite your students? Sino ba ang invite mo? Okay, take note. Ito na naman, dito nyo mapapansin ang kaibahan ng corporate account at saka ng Google na email. Ang kaibahan po niyan is, number one, is pag ang Google, ang Gmail account, an ordinary Gmail account, you cannot add other email in different domain. Example, kung ang student mo ang gamit niya ay Yahoo, ang gamit niya ay MSN or other email, hindi siya pwedeng i-add dito. Only Gmail lang ang pwede. Pero pag corporate account ang ginamit po ninyo, corporate account, you can add any email. Pwedeng Yahoo, pwedeng test.gov.ph, pwedeng Gmail, pwedeng kahit anong email pwede siyang idagdag dito. So yan ang advantage ni corporate account. So, kasi depende naman kasi yan sa student natin. Alam naman, pilitin mo yung student mo na mag-Gmail. So, ayan. So, pwede pong gamitin kahit ano account, provided na gamit ninyo ay test.gov na email. Okay? So, you can, this is the procedure on how to add your students. Okay? Ayan. There are two ways. You can add your student or you can give them the class code. Pag binigay mo po yung class code, sila na mismo ang mag-a-add sa sarili nila. Yung ginagawa natin ngayon, kayo na mismo ang nag-add sa sarili ninyo. So, depende ano. Pero may disadvantage ito. Number one, kung ang student mo ay hindi naman talaga member ng class, example, may student ka, shinare yung code sa kamag-anak niya, pwede siyang mag-join. Kahit hindi mo siya student. Yan ang disadvantage nito. So, I suggest na pag kayo ay nag-conduct ng training, huwag niyong ibibigay ang code. Ikaw na lang ang mag-add sa kanila. Kasi pag alam nila yung code, lahat sila, pag sinare nila yun, pwede nilang i-share yun sa iba na kahit hindi mo naman student. So, magkakaroon ka ng problema. Nakita mo, ang student may only 25, ang naka-join na is more than 50 na. So, yan, magkakaproblema ka niyan. So, pwede mo naman actually tanggalin yun. No? Pwede mo naman tanggalin. Okay. So, that is the Google Docs. No? So, aside from the Google Doc, I also included a video presentation on how to create a Google Classroom. So, pwede niyong panoorin yung step-by-step niyan, no? Procedure. So, that is on how to prepare your classroom. Okay? Mamaya, papasadahin natin yan. Anong papasadahin natin ng mabilisan kung paano. Okay? Then, next one is create resources. Ito na yung gagawin ninyo. Mag-actual tayo dito. Paano mag-add ng document? Paano mag-add ng PowerPoint presentation? Paano mag-add ng video galing sa YouTube? Okay, so ito yung ito yung gagawin natin na activities. Okay? Then after reading these information sheets information sheets ito yung mga kumbaga sa CBLM nyo, ito yung information sheets. Ito yung learning outcome, ito yung for competency. A unit of competency, I should say. Yes. You are now going to take the quiz. Okay? So, this is the quiz. Ayan si quiz. 4 course lang naman. Madaling-madali. Kayang-kaya nyo yan. Ang passing po dito ay 20. Ang total number of item is 25. Actually, hindi to 25. I think 27 ito. 27. May bonus na. 20 items ang passing. Pag nag-take kayo ng exam, nakita nyo na ang score nyo ay kulang pang 20, mag-take lang kayo ng mag-take. Yan ang disadvantage ng Google Classroom. Hindi nyo makokontrol kung ilang beses mag-share
take ng exam ang student ninyo. Pero pwede nyo naman itong i-reshuffle ang question. Ibig sabihin, pag next time na mag-take ng exam kayo, iba na yung, baka tandaan nyo, number 1 ko ngayon, true yun, number 2 ko false, number 3. Pag take mo ulit po niyan, iba-iba na yung arrangement niyan. Huwag nyo i-memorize yung tagot nyo, ha. Pag retake nung sunod, iba na yung number 1 niyan, iba na yung number 2. Ito, iba na yan. Pwedeng nandito na yan sa number 3. Okay? So, yan ang disadvantage ng Google Classroom na kahit ilang beses mag-take yung student mo, okay lang. As long as na pumasa siya. And another disadvantage ni Google Classroom is wala siyang timer. Hindi mo pwedeng lagyan. Wala siyang features na may timer si exam. Unlike sa Moodle, pwede mo lagyan niya ng, let's say, 15 minutes. After 15 minutes, mag-exit yung exam. So, wala po siyang ganong features. Simple lang naman kasi ang Google Classroom. But anyway, so as entry type ng learning materials or LMS, Learning Management System, pwede na po siya sa entry type. No? Okay. So, yan po yung i-examine nyo mamaya. Ha? So, yan. Dapat pag nakita ko na po doon sa list ko, sa grades nyo na naka-20 na kayo, automatic lalagay ko na ng blue doon sa achievement chart ninyo. Okay? Sige. So, next is, after preparing after taking the test, you're now going to start your assignment. Ito po. Ay, mali. Okay, you're now going to start your assignment number 1. What is your assignment number 1? Okay. Okay, so nandito tayo sa phase 1. Ito lang ang gagawin nyo sa phase 1. Ito naman sa phase 2. So, wag nyo na munang problemahan ang phase 2. Baka mawindang kayo sa gagawin sa phase 2. Okay, phase 1. So, pipili daw kayo ng isang qualification. Using that qualification, pili kayo ng isang units of competency lang na mayroong soft copy ng CBLM. Bakit po? Kasi baka yung pinili mo walang CBLM, abutin kayo ng siyam-siyam yan. Saan kayo kukuha ng materials na ilalagay dyan? Ano? Soft copy ng CBLM kasi ika-copy-paste mo na lang yung laman ng CBLM na yun doon sa topic natin. Okay? Make your module title as topics. Okay? Topic yon. Under topic, create your learning outcome as materials. So, gawa daw kayo ng materials. So, anong materials ang pwede nyo gawin? Pwede yung Google Docs, Google Slides, at saka dagdagan ng video. So, tig-isa lang po, isang doc, isang slide, at saka isang video. Pag nagawa nyo po yung tatlo, nakita ko, nagawa nyo na yung tatlo, automatic maglalagay na ako ng glue doon sa tatlo na ang glue nyo. Tatlo na ang glue nyo actually doon sa doc, sa slide, at saka sa YouTube. Okay? Then, complete your Google Classroom materials. Then, after that, pakifill up po nung, pinapan nyo po yung last dito sa baba. Yan, itong finish Google Classroom. Pipilapan nyo po yan dito. Bakit po kailangan pilapan nyo to? Kasi kailangan ko po makita kung ano ang Google Class code ninyo. Kasi doon po ako mag-check kung ano nang accomplishment ninyo. Without that code, hindi ko po makikita kung ano naman pinagagawa niyo doon sa classroom. Okay? So, pick up po kayo nito para makita ko doon. Then, pag nakita ko na kompleto na yung classroom niyo, kasi mag-enroll ako doon sa classroom niyo. I will be your first student to enroll your classroom. Titingnan ko kung kompleto na yung resources mo. Okay? So, once nakita ko na yung tatlong documents, mag-update na ako ng achievement chart. Okay po, achievement chart. So that is now the first module, which is prepare your Google Classroom. After that, next is create a quiz. That is another module. So ang gagawin nyo lang naman dito is click the adding quiz. So this is now the procedure on how to add quiz. Yan po yung procedure on how to add quiz. So, tingnan nyo na lang kung paano. Then, after reading the information, you can also watch the video on how to add quiz. Yan. Nandiyan na po yung video kung paano nyo gagawin yung pag-add ng quiz. Then, after that, is adding an assignment.
So this is an example, how will you add an assignment to your student? By the way, yung task sheet po natin, yan na po yung assignment. Ano? So ang tawag natin ngayon ay task sheet, job sheet, operation sheet sa CBLM natin na face-to-face. Dito po, ang tawag natin dyan sa activities ay assignment. No? Assignment po siya kasi hindi naman siya gagawin ura-urada. Mag-schedule kayo. So ilalagay niyo dito sa assignment kung paano ang gagawin ng student para makapag-perform siya ng assignment. Anong procedure? Saan siya pupunta? Anong gagamitin niya pagpunta doon sa school? Kunwari, kasi sa school, dapat naka-instruction yan po assignment. Online po, online tayo. We are online. Online ang mode natin. Hindi naman pwede sabihin natin na pagdating ng student sa school, ay, kulang ka pala ng material. Dapat nagdala ka nito. Balik ka na lang bukas. Hindi pwedeng ganun sa online. Magagalit sa inyo yung student niyo. So, dapat natin na yung instruction. Okay? In making your assignments, you can use the format of our CBLM, yung task sheet, job sheet. Pwede naman yung gamitin na format. Okay? Kasi wala namang prescribed format yan. So, discard nyo na po format ang gagamitin nyo. Basta meron siyang complete instructions. Okay? Then you can watch the video on how to add assignment. Okay? So after reading the two activities or materials, you can also take another quiz. So may dalawa tayong quiz. Ano? Quiz number 2 is another 25 items. Which is, sabi nga ni Sir Mike, 26. Yan. Ano, nagsobra. Sumobra yung nung ginawa ko to, kada ako pagan kaya naging 26. Pero ang passing po niya is 20. Classes? So, tingnan nyo na lang po kung nasa 20 kayo. Sabihin ko na po yung... Pero kung hindi kayo nasa doon sa attempts ninyo, gusto ko Ba kasi ano lang. perfect. Dapat perfect ko talaga to. So, wag naman masyadong maubos yung oras yung kanang tech. Baka ito po, pakuha nyo yung 25 na yun. But important dito yung mga required na assignment. Okay? So, next po is assignment number 2. Assignment number 2. Okay, assignment number 2. So page 1. There is 10 items. So, quiz. So, gumamit kayo ng two choice, true or false for identification. Okay? Then, maglagay kayo ng points, 1 point per, 1 point per. Ano naman po sa procedure kung paano maglagay. So, end of the quiz on sa 1. Huwag mo naman natin 22. Ang dami agawin ng quiz. Okay? So, that's na so, sure done. Kayo na tayo ng comment. Okay. So, this is now for study guide kung how we're going to use. Okay. By the way, kung makikita po ninyo, ang quiz po ninyo ay mayroong po siyang expiration date. Okay. Quiz po ninyo ay expire po at 11:59. Year 1. Ibig sabihin, pag ng quiz on ng class, automatic hindi na kayo makakapag-take a third day. Kaya hanggang bukas lang kayo. Quiz number 2, mayroon dinagdag na allowance kahit ang
Nawala, Sir Joel. Okay, yan. Nagkaroon ng problem yung internet ko. Natanggal pala yung connection ko. Naglipat sa ibang connection na mabagal. Okay. So, ngayon, I will now demonstrate to you on how to create a classroom. Okay. But before I demonstrate it to you, how to use the classroom in actual scenario, I would like to ask question from the group. Is there any question or clarification na pwede nating throw muna bago ako mag-continue? Sige, ano muna tayo? At least, sige, 15 minutes sigurong questioning or clarifications. Ma'am. Yes, ma'am. Sir Joel? Opo, may naka-ready ka po na para doon kasi meron tayong hindi trainer na kasama. Yung ilalagay po na mga sample ng task sheet or assignment, meron po ba tayong pwedeng maipagamit sa kanila? Na si BLM? Batay, Yung sa opo, di ba naglagay ka ng mga pwedeng ilagay? May madali lang sample ka naman po, kasi yan, sir. ma'am. Hindi naman nangangahulugan na dapat yung talaga, yung any topic, ma'am, any topic na they would like to add. Any Basta topic. important Okay kasi po. ang pinag-aaralan kasi natin dito is how to use this classroom, not the content. Take note. Okay lang po, opo. Yun po yung itatanong Oo. ko kung ano yung ilalagay nila kasi merong hindi trainer po dito. Oo. So wala na. Hindi naman po ako mag-check ng content. Kasi ang mga, Okay po. sa phase 2 po yan, mangyayari yung content validation. Sa phase 1 po, ang natin is how to use this platform. Yun lang ang, Opo. Kasi baka mag-leave sila kasi wala kami noon. Okay, yun lang po, inano ko lang kasi baka may Oo. mag-leave kasi baka sabihin wala silang ganun. Okay, wala thank naman you, sir. problema yun. Pero yung mga trainer po, bakit pa kayo maghahanap ng kung ano-ano? Kung meron naman kayo, yun na yung ilagay nyo. Oo. At least para masanay na tayo. Pero yung mga trainer, kahit ano na lang muna siguro ang ilagay natin, basta ang importante, may docs, may slide, at saka may video. Siguro niya appreciation. sa topic ng COVID na lang para Uniform. safety. Pwede naman yun, yung ano na lang. Basta wag naman masyadong mahaba ha. Sample lang naman. Sample lang ang gagawin natin dito. Ang importante is you learn how to use it. Okay? Yung sa video po, pwede naman kayo mag-grab sa YouTube kung anong mga video nandun na applicable. YouTube. Okay, so ayun. Mayroon pa bang magtatanong? Other clarifications? Sir, so ibig sabihin po kahit na yung binilagay po dun sa registration form, kahit hindi po siya gamitin kasi medyo alanganin kasi pag driving po, medyo sa online. Sir, pero kailangan niyo po siyang gawing online. Kailangan niyo po siyang gawing online. Gagawa niyo po siya ng strategy kung paano siya magiging online. Kasi syempre, hindi mo naman talaga pwedeng i-online si task. Ilalagay mo yun doon sa mga instruction. Sir Mike? Choose speed driving situation or sa driving qualification. So, sa unit of
dependency that is most appropriate para sa E-learning. Yan. Pwede. e-learning. Kasi yung number 2 and number 3 baga, ay number 3 and number 4 qualification baga ng driving, yung coordinate at saka yung ano yun? Science. Carry Pwede out. naman yung i-online. Pwede naman yung i-online, yung mga signage, yes, di ba? Maganda nga yun, paggawa ng quiz, yung mga symbol, yun ang gawin mong quiz, di ba? Noted, sir. Thank you, sir. So, may ito bang iba magtatanong sa strategy na i-implement natin sa blended, sa ano natin, dito sa online learning? Kaso Joel, sir. itanong ko lang yung Sige, sir. yung pag-prepare po ng Google Classroom. Lahat po ba gagawin muna to saka siya ipi-fill up yung finished Google Classroom na ipi-fill up na form? Ay, opo. Ganito po, kahit wala pa kayong quiz, kahit wala pa po kayong ginagawang quiz, mag-fill up na kayo doon kasi kailangan ko makita yung mga enrollment key nyo. Kasi kung hindi ko makikita yung enrollment key nyo, hindi ako makakapag-validate ng mga ginagawa ninyo. So, pag mayroon na kayong enrollment key, pwede nyo nang fill upan yung last na form. Ito, finish Google Classroom. Pwede nyo yung fill upan yan para mabisit ko na yung mga ginagawa nyong key. Ginagawa nyong classroom. Any other question po? Any additional information? Sir Mike, Ma'am Burches? Sige, Sir Mike. Tips, just follow po itong in-upload ninyo one step at a time kasi if pinayot sa within 2 days, if you follow kung ano bibigay nyo, madali na po gagawin. So, if you leave tomorrow, may preparation na including the quiz, makibasa ng kasi dito, maka-appreciate natin yung mag-appreciate. Thank you. Okay, so narinig na po ninyo si Sir Mike, Okay, so pwede na po tayong mag-start nung walkthrough. Ito, yan, walkthrough doon sa classroom. Sir Joel, tanong. Ano? Clarification po on create resources inside your modules. Okay po. Adding materials through Google Classroom videos, Google Sheets ba to? Google Docs and Google Form. Yes, Sir, for this output po, pwedeng 1 page lang siya, 1 slide. Pwede naman siguro kasi wag naman 1 page. Yes po, kasi clarify ko sir, baka kasi yung trainers na kaklase natin would create talaga the whole document for that. For an output for this, isang page or isang slide, pwede na po. Share ko lang Sige, Sir Mike. Mag-upload kasi nung ginamit ko siya, nag-upload ako ng full. So, merong kaka-problema tayo sa connection. Ang tagal po yan i-upload. So, medyo sabi nga nito, na lang ng konti. Siguro mga 3 to 10 slides, okay na siguro. Or 10 slides. 3 to 10 slides sa PowerPoint or ang gawin nyo na, yung naka-ready na yung PowerPoint, yun ang ilagay nyo. Kasi sa CBLM naman, yung naka-ready na yung copy ng CBLM, copy-paste lang naman yun eh. Okay po. Thank you po. Kayong gumawa, hindi pa naka-ready. Kayo niya caption niya. If CBLM hindi pa ginagawa, or yung PowerPoint presentation mo, hindi ko gawa. Hindi talagang mahihirapan kayo niyan. Jo. Ay, ma'am. Ma'am. Di ba pag yung PowerPoint na ginawa mo sa sa learning material mo, di ba i-convert pa 'yon bago mo i-upload siya sa Google Classroom? Ay, hindi na, ma'am. Copy-paste na po 'yun. Kung ano yung Na lang? sa PowerPoint mo, i-upload mo na doon yung buong PowerPoint mo. Hindi mo naman kailangang i-convert 'yon. Direkta na 'yun, ma'am, pwedeng ilagay. Paano siya magiging interactive? Ay, hindi po siya, ma'am, interactive. Yan ang disadvantage ni Google Classroom. Hindi po siya interactive.
Okay. Po sa Moodle po, interactive sa Moodle, dito hindi po siya interactive. Parang platform siyang simple lang. Ay, ganun. Sige, sige. Simple lang siya, ma'am. Parang ordinary na nagbabasa lang ng CBLM. Kaya lang, pagkakailan siya. Ang additional lang, lagyan mo na lang ng video para medyo may... Video. Okay. Sige. Sa ano kasi, sa Moodle kasi, si video, pwede mo isabay doon sa materials mo. Pero dito, Yun nga separate. po. Hindi siya pwedeng gano'n. Kasi, yan lang ang pinakasimplihan ng Google Classroom. Wala siyang mga ganun na features. Sige. Okay, okay. Thank you. Okay, so kanina po, naka-off pala yung mic ko kanina. Narinig ba ako kanina ni Ma'am Connie? Narinig ako ni Ma'am Connie? Ma'am Connie, narinig mo ako kanina, yung sagot ko? At least 5 Yes po. Yes po, 10 slides. Tapos 3 to 5 pages lang ng docs. Okay na yun. Yes po, yes po. So, at saka Ang concern ko kasi sir, the enrollees here, although trainers sila, we're not sure that they have their materials na. Kaya ako Yes. nagtanong if ilang ang requirement mo for the assignment. Yun lang naman po. doon na natin yan higpitan sa phase 2. Ano? So, Yes po, yes po. kasi sa phase 2, ang check ka na doon is the content na. Hindi na yung... Apo. Ito naman yung ano lang, na marunong na mag-upload nung different tools. Okay. Okay na po, thank you. Okay, so walkthrough na tayo, walkthrough. Sige, pakimute na ng mga microphone po natin. Request po, makapakimute ng mic. Okay, ng mic. Ma'am Laura, pakimute. Okay, so walkthrough tayo ng classroom. Okay, so this is now the classroom. Okay, so what you're going to do is, how will you start your classroom? So just click this one. Kanina baga, nag-discuss tayo doon is join. Ngayon, create. Okay, take note. Magki-create na kayo ng sarili nyong classroom. Okay, so this is, kunwari, class, create a class. So computer, wala, TM na lang, TM1, para mabilis. Sir, clarification ulit. Sorry. Sige, ma'am. Itong classroom na to is corporate account. Tama po. Yes po. As I've discussed kanina, I suggest that your own classroom should be using your corporate account to maximize the features of the Google Classroom. Kasi pag Gmail, limited lang ang problem. Kaya ako nang nag-create ako ng Google Classroom, ginamit ko muna Gmail kasi sabi ko, gamitin ko lang Gmail para pag kahit i-share siya sa ibang trainer, okay lang. Pero nung malapit ako matapos, na-find out ko na maraming kulang na hindi ko pwedeng gawin sa Gmail. Kaya nag-ulit ako at last minute. Nag-ulit ako ng classroom at last minute. So, I suggest you use your corporate account. Okay? So, ayan. So, dito na tayo, classroom, class name, kunwari TM1, section, section ito. Let's say, TWSP, kunwari, subject, ano ba? Bala na kayo kung anong ilagay nyo dyan, Okay, then create. Okay. So, after you click the create, so this is now the appearance of your classroom. Okay. So this is now ito na po yung class code ninyo. Yan. Ito po yung isa-send nyo sa akin para malaman ko kung ano yung class code ninyo. Take note, every classroom na gagawin nyo, magkakaiba po ang class code niyan. Magkakaiba po ang class code. Okay. You can edit this one. Pwede nyo palitan ng logo ng school. Pwede nyo palitan ng logo ng school. Ayan, kunwari. Kulang naman po ito, ha? Maliit daw. Okay. Basta, pwede nyo siyang lagyan ng kung anong logo. Siyempre, ilalagay nyo dyan yung logo ng school nyo. Pag natapos po yan, then po lalabas yung logo ng school ninyo. Okay? Then, this will be our classwork. So, dito na po kayo maglalagay ng mga activities. Okay? So, first step po natin is you're going to create topics muna.
topics muna ang gawin nyo. So, sabi ko na nga kanina, ang topics nyo, yun na yung mga module or mga units of competency ninyo. So, I have here a sample CBLM. Okay. Kunwari, mayroon akong soft copy ng CBLM. Okay, matagal siya mag-open. Kunwari, ang topic number 1 to is plan training session. Plan training session. Okay, add. So, I suggest, lagay nyo na muna lahat ng topic. Ano ba yung mga gagawin kong topic? Pero ngayon, sa sample natin, by the way, isang topic lang muna ang gagawin nyo, ha? Isang topic lang naman. Sa isang topic, isang learning outcome. Sa isang learning outcome, lagyan nyo ng isang docs, slides, at saka video. Okay? So, pero kung gagawin na kayo ng tunay na learning materials mo, syempre, ilalagay mo dyan yung lahat ng units of competency mo. So, lahat muna topic. Kunwari, plan training session, maintain training facilities. Okay? And so on and so forth. Okay? So, after you create your topics, by the way, the topic is your unit of competency or your module title. Title, magiging siyang maintaining, this will become planning. Okay? So, next is, click create, and you will now create materials. Okay? Materials. So, sa materials po, ito na po yung mga learning outcomes nyo. Okay, learning outcome number 1. Ano yung learning outcome number 1? Ito. Asa na yun? Gulo-gulo nito. Okay, learning outcome number 1 is, ano ba yun? Saan na siya? This one. Kunwari itong learning outcome number 1 mo, this will be your, ito yung magiging ano mo na ngayon, this will be your materials number 1. Okay, madali lang naman yan. Description, kapin mo din yung okay, so description, describe mo na lang. So, these materials will discuss whatever. So, sample lang naman. Hindi ko na kailangan isa-isahin. So, ito na yung title ng materials mo. Now, you can now create a document by clicking create. Ayan. Pwede na kayo mamili kung document ba siya, slides, sheets, drawing, or form. Okay? By the way, kung gagawa kayo ng form, dito kayo magkiklik. Kung gagawa kayo ng docs dito. So, kunwari, ang unang ilalagay ko dito is form. Okay, gagawa ko ng form kasi dito magpipill up muna yung mga students ko ng profiling. Okay? So, kunwari, trainees profile. Yan. Trainees profile. So this one, the first one is, gawin ko siyang name. Name, okay, first name. First name. Now, take note, pag gagawa kayo ng forms, pag separate nyo yung name, first name, family name sa middle initial. Kasi pag pinagsama mo yan, nagawa ka ng Excel document, mahirap siyang isort. Okay? So, first name. So, sa form po pala, ito yung options niya. So, kung wala gagawin ko is, ang student ko ay mapipill up ng text, short answer lang yan. Huwag niyong paragraph kasi ang sagot niyan dapat 10 to 20 sentences ang sagot niyan. Pero kung ang sagot niya ay maikli lang, short answer. Okay? So, i-check ninyo yung required. Ibig sabihin, hindi siya makakapag-exit sa form kung hindi niya pipill upan yung first name. Then, click add. Ito, add questions. So, family name. Yan, short answer required. Kunwari, date
of birth. Ayan, date of birth. Automatic na minsan nadidetect ng classroom kung anong answer niya. So, automatic, dinetect niya na ang sagot niya dapat month, day, year. So, may conditioning formatting yan dito sa baba. Pwede mo siyang palitan. Ibig sabihin, number lang ang pwedeng ilagay niya ng students. No? So, dito siya So, ang sagot niya is date. Lagyan niyo ng required. So, pwede rin kayo dito magdagdag ng may option. Kunwari, ang type of learner. Anong type ng learner siya? Ano ang ng student is pwede mong gawing multiple choice. Ibig sabihin, i-click lang ng student. Anong type of learner siya? Senior high school student graduate? Old curriculum? Graduate? O kaya college level. Ayan. So, pag sinagutan niya yung student, mamimili lang siya dyan kung alin ang sasagutan niya dyan. Parang check niya lang. Okay? So, check required. So, this is an example of forms. Okay. Now, take note, when you're done with your form, click this one. Itong parang settings. I-click niyo yung settings. Kasi pag hindi niyo ito modify, hindi yan ma-access ng student ninyo. So, click the settings. So, general. Okay. Itong naka-check na to, restrict to users. Ibig sabihin, ang makaka-fill up lang daw dyan, yung may email na tesda.gov.ph. Ang ibig sabihin yan, pag ang student mo hindi tesda.gov.ph, hindi niya mapi-fill upan yan. So, i-uncheck mo yan. Take note po. Collect email. I-check mo ito para ma-validate mo kung sino yung nag-fill up. Okay? Okay. Kasi kung pina-fill up niya yan sa iba, pina-fill up niya yan sa iba, for sure, hindi naman ipapagamit yung email niya sa iba. Kasi dito, kung sino yung nakalagin dito, yun lang ang makakapag-fill up. Ilalabas yung email na ginamit niya dito. Okay? So, presentation. Ayan. So, kung gusto niyo show link to submit another response, pwede naman. Pwedeng alisin nyo. Ano yung confirmation message mo? So, pwedeng lagyan mo dyan, thank you. Thank you. And see you in our classroom. Ayan. So, pwede mo naman i-customize yan. Then, save. So, pwede nang ma-access siya ng student mo. So, profile. Then, automatic po to ha. By the way, asan nga yung save? Google, nasa cloud po tayo, kaya automatic na po yan sinisave ni Google. Yan po ang maganda dyan. Let's say, nagtatype ka dyan, biglang nag-brown out, pag-on mo na dyan pa rin yan kasi nakasave na yan doon sa Google server nila. Okay, so after that, ayan na si classroom. O si form. Ayan. By the way, pag ganito po pala, paki-click muna yung post kasi minsan hindi siya na-save sa Google server. So, ayan. So, ayan na yan. Ito, determine learners training requirements. Ayan na, mayroon na tayong isang form. Okay? So, gawa na tayo ng resources na ilalagay natin dito sa maintain training facility. Let's say, kunwari sa plan training session. So, because assign materials, create, kunwari, gagawa ako ng docs. Okay. Kunwari, dito sa PPLM ko, ang unang information sheet ko dito ay, unang unit of competency ko pala dito ay, determine the training learners training requirements. Okay? So, ito yung magiging mong title ng materials. Then, lagyan mo ng description dito. Then, create docs. Create docs. Ang ilagay mo dito sa mga docs mo, yung laman ng information sheet. Okay? Yung laman ng information sheet mo. Okay. So, wag mo na isama yung code na information sheet. Ito na lang isama mo. Learning objectives.
Kasi yan namang information sheet na yan, dapat lalabas lang yan sa print out na learning materials. Hindi na dapat yan lalabas dito sa online based na Yan na. So, take note pala, pag nag-copy-paste kayo from Word to Microsoft Word to Google Docs, automatic yan. Pati yung picture niyan, kasama na yan. No? And take note, sa e-learning po, huwag niyong isasama yung self-check sa materials ninyo. Bakit? Kasi sa self-check mo, ilalagay mo po yan sa quiz. No? Doon nyo po yan ilalagay sa quiz. So, kopyahin nyo na lahat ng content. Kunwari, kinopya na natin yung content. So, hindi ko na ipapakita kung paano magkopya ng lahat ng content, ha? So, yan. So, isang page lang muna ang ilalagay ko para sample lang. So, walkthrough lang kasi ang ginagawa natin. After you create the docs, this one is the title. So, the title is Competency-Based Training. Okay? Then, okay, ito pa. Dito po pala, you need to click share. I-click mo na naman ang share. Sino ba ang makakapag-open nito? Kasi pag hindi mo click na share, click share. Number chess, pakibit mo mga broadcast kayo mag Okay, so when you're done, number chess po yan. Naka-on yung mic niya. Okay. Nakalimutan niya niyo. Wala akong magagawa niyan, ma'am, kasi ako yung hindi ko siya mag-mute ng mic niya. Ano ba yan? Wait lang, mute natin. Hello, ma'am. Paki-mute ng mic number 2. Okay. Ayan na. Na-mute ko na si ma'am. Okay. Wala na tayong problem. Okay. So, after you create the Google Docs, click nyo po. Don't forget to click the share. Kasi pag hindi nyo yan share, hindi yan ma-access ng mga student ninyo. Just click share, then advance, then change. So, gawin nyo siyang public. Huwag nyo ilagay yung TESDA kasi ang makaka-access lang yan, parehas kanina, lahat ng may email na tesda.gov.ph. So, i-click nyo po yung public. Ibig sabihin, anyone na naka-connect sa classroom mo ay makikita yung document na yan. Then, click save. Okay? Don't you worry po yung mga hindi nakakapanood. Pakisabi, naka-record po ito. Ipapublish natin to later on sa YouTube. I-send ko na lang sa inyo yung link para ma-review natin. Okay? Click done. Ayan. Then after that, close. Ayan. So, nandyan na siya, ano? Kung makikita nyo, bakit niya untitled? Kasi pag hindi pa yan, nag-update pa yan. No? Okay. Ano pa ang ilalagay natin? Lagyan naman natin ng slides. Ayan, slides. Okay, so slides. Mayroon ba ako ditong slide? Mayroon ba ako ditong PowerPoint? Parang wala yata. Ayan. Sige, kung may PowerPoint presentation po kayo, pwede mong i-upload siya dito. Pwede mo siyang saan ba yun, Mr. Mike? Move ba? O download? Upload. Saan ba yun? Hindi ko makita si upload. Kung may existing na kayong PowerPoint presentation, you can insert ba? Saan na yun? Iba kasi yung appearance nito ah. Add file, Sir Joe. Use add file na lang, sir. Saan ba siya? Iba kasi siya dito eh. So, pwede na naman, add file. Asan na ba yung si add file? Sa labas po, sir, hindi create siya. Katabi po ng create. Ito.
Ito ba yun? Naka-create mode ka kasi sir, hindi po add files. Ay, oo nga. Kaya tama. So, kung mayroon na kayong existing PowerPoint presentation, dito na lang kayo, add file. Ano? Ilalagay nyo dito yung buong presentation nyo. Pero kung gagawa ka ng bago, okay, kung wala ka pang PowerPoint presentation, dito nyo gagawin. Ano? So, create kayo dito ng PowerPoint presentation, kung ilang slides. Ano? Ayan. So, pwede na naman kayo dito mag-create ng slides. Siguro, sabi ko nga kanina, 5 to 10 slides. Hindi naman siguro nangangulugan na for every slides, puno siya, no? Puno siya ng text. Make sure na you follow the rules in preparing slideshow presentation. Pwede naman siyang ilan ba yun? 10 by 5. 10 words, 5 lines. Ano? So, yan ang maximum. Ano? So, siguro at least 5 to 10 slides lang ang ilagay natin dito. So, kung mayroon na kayong existing na file, na PowerPoint, pwede nyo ilagay dito sa file. Then, i-locate po ninyo kung saan yung location ng PowerPoint presentation nyo. Kunwari ito one, this one, welcome to webinar. Ayan. Upload. Okay? So, nandyan na po siya. Hindi lang po PowerPoint pa lang pwede nyo idagdag dito. Kahit PDF, pwede nyo ilagay dyan. PDF, video. I suggest po, huwag kayo mag-upload dito ng video. Kung mag-video po kayo, ilagay nyo sa YouTube. Bakit? Kasi ang video malaki. It will took bandwidth of your server to upload the video. Mas madali po kasing ilagay si video sa YouTube. Then, yung link ng YouTube, yun ang ilagay nyo dyan sa classroom ninyo. Para makatipid kayo ng bandwidth. Kasi pag YouTube, ang gagamitin ng bandwidth, yung nasa YouTube, hindi dito sa loob ng classroom ninyo. Okay? So, ayan. So, you have now the document and a slideshow presentation. Now, how will you add a YouTube video? Okay? So, kunwari, so you visit YouTube. By the way, on the learning materials pala, diniscuss ko dyan kung paano mag-upload ng sarili nyong video. Kung mayroon kayong video na gusto nyong ilagay doon sa PowerPoint, ay sa learning materials natin, pwede nyong i-upload. Ano? Just click this one. Click nyo lang itong upload. Create. No? Pag mag-upload kayo ng video, just click the create, upload video. Pero di siya kasama sa activity natin ngayon, ha? Ang gagawin nyo lang ngayon, hanap lang kayo ng video, yun na lang ang ilagay natin. Huwag na kayo mag-upload. Pero pagdating doon yata sa phase 2, may possibility na magagawa kayo ng video nyo doon. No? So, ayan. So, just click the plus. Just click the plus. Ayan. Upload video. Okay, get started. So, itong procedure na to, nandyan na po yan sa learning materials ninyo. Ano? Okay. Medyo matagal. Well, anyway, so just follow the procedure na lang kasi next na lang naman to. Then locate the location of your video, then click upload. Okay, ang tagal dito. Kasi cancel na lang natin, ang tagal. Okay. Okay. Kunwari na-upload nyo na yung video nyo. So, how will you select and put your video to your classroom? Kunwari, ang video is how to cook chicken curry, whatever. Okay. Just open the link, open the YouTube. Then, siyempre, panoorin nyo muna yung video nyo. Baka iba yung ina-upload nyo. Baka hindi siya appropriate doon sa title niya. Tagal naman ng commercial. Okay. So, just copy the link. Ito yung link. Copy. Okay. Then, go to add. Yan. Yung kanina, add, then YouTube. Then, go to URL. Then, click the
URL here, then add. So this is now your video. So kompleto na tayo. So itong mayroon ng docs, mayroon ng PowerPoint, at saka mayroon ng video. Okay, so this will be the composition of your materials. Take note, si materials po natin, yan na po yung units of ano yan, yan na po yung laman ng buong units of competency po ninyo. Okay? So, kung marami siya, pwede mong dagdagan ng maraming materials. So, depende na po yan sa inyo kung paano po yun, kung ilang materials. Pero sa sample natin ngayon, we require only one materials. Inside materials, you create one docs, PowerPoint, and video presentation. Okay. Now, after you are finished with this, what you're going to do is now include it to the topic. Saan ba siya kabilang na topic? So, kasama siya doon sa competence ng plan training session na create natin a while ago. Then, click this one. Then, for TM1 TWSP. Ayan. Then, post. So, once you create post, visible na po yan sa mga student mo. So, ito na po siya. Ayan. Ayan na po yung buong classroom ninyo. So, that is the time na makikita na po yan ng mga student ninyo. Okay? So, ganyan lang po kasimple ang paggawa ng Google Classroom. Okay? Now, next is you're going to create your quiz. Okay. So, click now your quiz assignment. So, after clicking the quiz assignment, you click the title. Ano ba yun? Kunwari, ang title ng topic nyo is, so, quiz number 1. Yan, training regulation, instruction. Kung let's say multiple choice, write true if the statement is correct, or select false if the statement is wrong. Yan. Bahala na kayo maglagay ng quiz. Okay. Then, ilang items? Bago nyo makalimutan, ilang items ba ang gagawin nyo? 10 items ba? 10. Kasi baka ilagay mo dyan, 10 items, dito, 100. Okay? Magkakaroon kayo ng problem. So, kung 10 items, 1 point each, 10 points lang. Okay? Due date, ito yung sabi ko kanina. Ang paggagawa kayo ng assignment, lagyan nyo ng due date. Kailan ba ang due date niya? Kunwari, ang due date niya is May 12 at exactly 11:59 p.m. Topic. So, plan training session. Okay? You can create your rubrics. Paano mag-create ng rubrics? Ito. Ito kasi ang rubrics. You can create your customized result. So, when you create rubrics, pwede nyo i-customize. Example, pag ang nakuha ng student mo ay 8, anong level siya? Kunwari, excellent. Excellent. Add. Ay. Kunwari 8. Kung level niya is excellent. Then add. Okay. Then kung ano naman siya, kung let's say 6. Kunwari, ano pa ba ang susunod sa excellent? And so on and so forth. Ano? So, pwede nyo i-classify kung ano yung classification. Let's say, ay exam nyo is 25 items. Pag nakakuha siya ng 20, ano siya, excellent. Pag nakakuha siya ng ganon, pwede yan. No? So, pwede naman competent at saka not yet competent. Kunwari, pag ang score niya ay out of 25 is 20, so 20 pataas, competent. So, lagay mo dito, 20, level, competent. Ibig sabihin yan, from 20 to 25, excellent, competent yan. Lagay mo naman ang susunod, 19, ibig sabihin yan, 19 pababa, ang result niyan ay not yet competent. So, yan, pwede niyo po siyang i-define. Okay? So, then, enable use scoring. Okay? So, that is how to design your rubrics. Pero may rubrics na po yan na nakadesign dyan. Ang rubrics kasi dyan is kung ano yung score, yun din ang lalabas na points. Wala siyang comment. So, kung mag-define kayo ng comments
na pag ganitong score ang nakuha ng student, ganito rin ang equivalent niyan. Pero sa test, wala naman tayong ganon. Competent at saka not yet competent lang. So, i-define nyo ilan yung score ng competent, ilan yung score ng not yet competent. Okay? So, after that, we will now create now your quiz. But by the way, before that, make sure na naka-click itong grade importing. Ibig sabihin yan, kung ano yung score ng student mo, automatic, i-add niya yun doon sa score. Kasi mayroon dyan na score. Okay? So, let us now create the blank quiz. Okay. So, ano yung title natin? Training Regulation, Quiz 1. Quiz 1. Then, take note, bago makalimutan, i-modify muna, i-configure nyo muna yung sharing options ng quiz nyo. Kasi baka naka-off, hindi yan ma-access ng student nyo. Just click settings, then uncheck the restrict. Kasi dito ang makaka-access lang yan si TESDA na email. Corporate lang, i-uncheck. Okay? Tapos, click email. Yan. Tapos, presentation, i-uncheck nyo ito. Bakit? Kasi pag chinek mo yan, automatic, pag nakuha nyo yung score, magsasend yan ng link to answer again. Okay? Bakit? Bakit hindi lalabas dapat yun? Kasi ang trick niyan, kasi pag natapos siya dapat, i-exit niya yung quiz niya. Kung hindi siya pumasa, kung hindi siya pumasa, may time siya magbasa. Kasi pag lumabas itong link, ang tendency ng student mo, pag hindi pumasa, magti-take ulit siya. Di ba? Magti-take ulit yan ng test, most likely, ay, nakuha ko 20, mag-take ulit ako kasi nandyan sa baba yung link ng take. Pag inalis mo yung link ng take, hindi yan magti-take agad. Kasi pag close niya yun, makikita niya yung materials, babasahin niya yun ulit. That's more likely the statistics on that. Sabi daw, based on the research, majority ng quiz na nagtitake agad ang student is, the reason is the link of taking retake is near the link of the test. So, para hindi mag-retake agad-agad yung student mo, alisin mo yung link ng magre-retake. Kasi ang tendency ng student, pag nakita niya yung retake, pagkatapos niyang makita na hindi siya pumasa, magte-take ulit siya without reading. So, mangyayari niyan, 100 times yan magte-take just to pass without reading. So, next is presentation. Alisin mo yung show link to the submit another responses. Then, i-check mo yung shuffle question order. Ayan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, pag nag-exam siya ulit, yung arrangement ng quiz niya ay iba na. Okay? Para hindi magkaroon ng time yung student na mag-guess ng sagot. Kasi ang number 1 nga, dapat true yun. Number 3 nga, false yun. So, pag naka-shuffle yan, hindi niya yun mamememorize na sagot niya. No? Then, quizzes. Okay. Sa quizzes po, ito. I-uncheck nyo po yung missed questions at saka correct answer. Bakit? Kasi po, pagkatapos ng test, kung naka-check po ito, i-display ni Google kung alin yung mali at saka alin yung tama at saka kung ano ang tamang answer doon sa mali. So, therefore, ibig sabihin, pag na-check yan ulit, perfect na yan. So, i-uncheck mo po yung miss at saka correct answer. Then, save. Okay po? Ayan. Then, you will now create the first question. Kunwari, ito na, kopyahin mo na yung nandoon sa self-check mo. Kunwari, true or false. Ayan. Kunwari, ito. Ano ang sagot nito na number 1? True. Okay. True. Copy this one. Anong type ng test ang gagamitin natin? Wala naman nga ditong true or false. You may use multiple choice. The option is true and false. Automatic na yan, dinidetect ni Google. Now, how will you add points score? So, paano maglagay ng points? So, dito, click answer key. Alin dito ang tama? Click the answer and lagyan nyo ng points dito. Okay? So, true, 1 point. Ibig sabihin, the question number 1 is 1 point. Huwag nyo pong lalagyan ng number dito. Ha? Correction na. Baka lagyan nyo po ng number 1 dito. Kasi pag nag-shuffle yan, itong number 1, magiging yan doon sa number 5. Huwag nyo lagyan ng number ang question nyo. Then, click done.
Oh, after that, click required. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-exit hanggang hindi siya nagsasagot dyan sa question na yan. Okay, then, okay na. Next question. So, makikita mo naman dito, ilang points na ba ang na-create mo? Kasi minsan, sa kamadali, makagaya nung unang ginawa ko, hindi ko pala namalayan, hindi ko man nalagyan ng mga score. Okay, so question number 2. Kunwari, ang number 2 ko ngayon ay multiple choice. Pwede rin naman iba-ibang type of test. Pero in normal situation po, hindi po pwedeng paghalo-haluin ang test sa isang quiz. Take note po pwede naman yung idagdag, technically pwede. Pero theoretically, hindi siya pwedeng paghalo-haluin yung may true or false, may multiple choice, may enumeration sa isang quiz. So kung gusto nyo ganon, gawa kayo ng quiz 1 and another quiz. Quiz 1, quiz 2. Yung quiz 1, true or false, quiz 2, multiple choice. By the way, anong type ng test ang pwede natin ilagay dito? Pwede ditong multiple choice, pwedeng fill in the blank. Kunwari, let's say, fill in the blank. Section 1 of TR. Short answer. Ibig sabihin, ang student mo magsasagot dito. Okay, so meron pala yan na validation kung number or text. Okay? So, pag short answer, maglalagay ka dito ng validation. Text, ano ang sagot? Ano, section 1 ng TR, Sir Mike. Yan, qualification title. Ibig sabihin, pag ang sinagot ni student is qualification title, automatic, i-score niya ni Google as correct answer. Okay? Okay. Lagyan nyo ng score, 1 point. Ayan. Okay, ganito. Qualification title. Ang problem niyan, ito kasi, si Google kasi, sensitive yan sa case sensitive. Kung ang sinagot ni student is qualification title, pero lahat small letter, or lahat capital letter, hindi yan i-count. So, gawan mo dyan, maraming possible answer. So, text, tapos pwedeng dagdag ka naman dito qualification title, capital lahat yung Q, at saka T. Yan. Yan. Ibig sabihin yan, either of the two ang isagot ng student mo, pwede. Then, it should be required. Yan. Then, answer is 1 point. Hindi. Okay? And done. Yan. So, ano po siya, fill in the blank. Pwedeng, ano pang type ng test ang pwede dito? Pwede namang checkbox. So, checkbox naman, madaming sagot. Alin dito ngaya ang, let's say ngaya, the following are the content of section 1 of the training regulation. Lagyan mo ng checkbox. So, dapat mag-check doon yung student. And so on and so forth. Okay? Pwede yung drop down. Okay. So, yan ang quiz, Basta make sure lahat po ng quiz nyo ay may score. Dapat may score. So, example, 2 ng quiz ang ginawa ko, dapat 2 points na siya. Okay? Okay. So, next. Before you send it, you need to okay na pala, okay na. So, make sure po yung ito okay na siya, yung collect email, hindi naka-restrict, then shuffle question, at saka points value, hindi naka-check si miss, at saka correct answer, then save. Then after that, your quiz now is done. So, as our assignment today, gagawa po kayo ng 10-item quiz, lalagyan nyo ng score. Okay po? Then, exit. So, ito na po yung quiz. Then, assign. Okay, so, at that point, ayan na si quiz. By the way, pwede mo pa siya i-drag kasi hindi pwedeng mauna ang quiz bago material. So, dapat si quiz nandito yun sa baba. Ayaw.
or ito itaas mo. Yan. Yan na. Nandiyan na si quiz sa baba. Okay? Kasi kung anong arrangement nito, yun din ang makikita ng mga student natin. Okay? So, this is the simple presentation of how to use the Google Classroom. By the way, how to enroll your student, dito po yun papasok sa people and add. Ilagay nyo po dito yung email address ng student ninyo, then invite. Or, other option is give this class code to your student. Take note, for every class you create, there are several class code na i-create. Hindi po pwede magkapare-parehas yung class code sa iba-ibang class. Okay? Then, pag nag-exam na po yung student ninyo, saan nyo makikita yung score? Dito po yan. Pag clinic nyo po yan dyan, may lalabas dyan na turned in, assigned. Pag sinabing turned in, ito na yung nakapag-take na ng test. So, pwede mo po siyang i-double click. So, makikita mo po dyan kung sino yung nag-take ng test, kung ilan yung score. Okay? So, dito po yan lalabas sa turned in. Then, pag okay na, dito na po yan papasok sa grades. Sa grades. Sa grades. Okay. So, meron pa pong ibang paraan. Paano nyo makita yung kung sino na yung nag-take manually? You can visit your Google Forms by typing forms. Forms.google.com. Okay? So, kunwari, yung ginawa kong forms kanina, asan na ba siya? Blank piece. Ito. Kunwari, this one. Ito yung ginawa kong quiz dito sa responses. So, makikita mo na dyan kung sino yung mga nag-take. Then, you can import it to the spreadsheet. Makikita mo na dyan, nakatable na yung mga students mo. Ayan, makikita mo na dyan, sino yung nag-take, ilan yung score, ano yung mga sagot nila doon sa questions. Ayan, so, pwede mo na yan i-print. Ayan na yung mga score ninyo. So, di ba, ang dali-dali, wala ka ng problema, hindi mo na kailangan mag-check ng score. Nandiyan na lahat. So, okay. So, that's it. Hopefully na matapos natin. So, ulitin ko po ang gagawin natin. Gagawa po kayo ng materials. Gawa po kayo ng materials. Isang docs, isang PowerPoint, at saka isang video. Ilalagay po ninyo. Then, quiz. At least 10 items na quiz. Okay po? Then, pag natapos po ninyo, o kahit hindi po kayo tapos, pakisend po sa akin yung student code ninyo, saan nyo ipifill upan? Doon po sa dito po ninyo ipifill up sa finish classroom. Okay? So, dito po ilagay nyo yung email nyo, pangalan, and so on and so forth. Then, ang pinaka-importante dito, this one, the class code. So, para makita ko po kung ano yung mga ginawa ko ninyo activity. Then after that, pag natapos po kayo, magtingnan nyo lang po ninyo dito sa achievement chart kung mayroon na kayong blue. So pag lahat na po yan naging blue, maglalagay na dito tayo ng competent. Maglalagay na po dito ng competent. Ibig sabihin, for issuance na ng Certificate of Completion. So mag-i-issue po ako ng Certificate of Completion through your email. Pag natapos po niyan, immediately, system generated, mag-send na po yun ng Certificate of Completion. And baka, siguro ang gagawin ni Ma'am Raquel, papalitan siya ng may signature pag mayroon na kayong copy ng Certificate of Completion. So, ang isa-send ko lang po sa inyong Certificate of Completion is computer-generated Certificate of Completion. So, thank you very much po. Ayan, so hopefully, naintindihan po natin yung mga gagawin natin and good luck po sa atin. So, question and answer before we start, before we end. Sir Joel, yung sa Certificate of Completion po, Hi, sir. customize na lang, sariling gawa mo na lang po.
may ginawa kasi akong software na mag-create siya ng certificate of completion. Wala po siyang signature, parehas siyang nung ginagawa doon sa itasda.gov.ph na certificate Yes. of completion. Tapos, ang gagawin niya ni Ma'am Raquel, kung may completion na kayo, papalitan po siya nung may pirma na ni RD yata. Na, ano, I don't know. Baka ganun ang gagawin, siguro. Okay po. So sa implementation natin, just in case, pwede rin tayong mag-customize na lang. Yes po, depende na po yan sa school ninyo. Pwede nga po kayo mag-send ng certificate of completion na may signature na ng electronic signature na para yun na din yung gagamitin ng students mo. Hindi na kailangan maghingi sa inyo. Kasi wala tayong face-to-face, di ba? So automatic, kahawak na nila yung certificate of completion. Yes, sir. Copy, sir. Thank you. Okay, so ma'am, sino pa ba ang nandito? Si Ma'am Raquel, nandito ka pa ba? Other announcement or other, before we end our webinar this morning? Sir Joel. Hi, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Yung class code ba, siya, systems generated ba siya? Yes, ma'am. Pag gumawa ka, ma'am, ng classroom mo, ng classroom, automatic siyang i-generate ang class code. i-generate po siya. Okay. I-system pa mag-generate. Sir. Okay. Okay, ma'am. Sir, sige, sir. Apo. Sir, for clarification po, again, yung gagawin naming classroom ngayon, gamit na po yung corporate account ng school. Probably po. Pwede pong gamitin, pwedeng hindi naman. Pero if I were you, gamitin nyo na yun para isahan na lang. Kasi sa phase 2, you are required to use your corporate account as your email doon sa classroom. Kasi pag naglagay kayo ng marami ng resources doon, baka hindi gagana yan sa ordinary Gmail account. Okay, noted. Another question, sir. Nag-login po ako ngayon eh. Actually, dito sa plus na yung join your first class, wala po kasi siyang choice na create tawag na ito, create class. Ano ba yun, sir, ang gamit mo, sir, na account? Yung corporate account na po. Wala ba siya? Paano ba nangyari yun? So, dito, sir, let's say dito sa class, dito. Sir Joel, I have the same problem po. Wala siyang ganito? Wala po. Join lang po. Join lang. Ganito na lang. Baka may problem yung browser ninyo. Palit kayo ng ibang browser kasi imposibleng mo lang yan na-create. Actually, trinay po siya sa Google Chrome and sa Mozilla. Same po. Paano nangyari yun? Yan lang ang hindi ko masagot. Kasi dapat mayroon siyang create. Or you can use different email. Sige, for the meantime. So yung... Kasi ang... Sir, pag Gmail po, naka-classroom po ako. Pero kung personal corporate ko po, hindi po siya naka-create. Pero kung corporate ng school po, nakaka-create ako. Ganito po kasi yan. Minsan po kasi, si admin ng TESDA, yung gumagawa ng email, naka-restrict yan doon sa kanila. Pag ni-restrict po yan ng administrator ng email natin sa corporate, hindi talaga tayo makakapag-create. Kasi baka naka-restrict po yan. Maki-double check si ma'am, yung mga pinadala ni ma'am, ma'am Raquel, lahat yun may create eh. Yung corporate. Sa akin, sir, wala po. Yung pinadala ni ma'am Raquel na bago, yung may underscore, ayan lang. Pag ganyan po kasi, issue po yan doon sa nagki-create ng email sa corporate. Kasi yung pinadala sa akin sa SPIS, mayroon siya. Ito, gumagana. Gumagana po siya. Sa BNBTS po, sir, wala po. Join class lang po Yung kasi, di ba yung pinadalan kayo nung BNBTS _ e-learning at test.gov.ph? Opo. Yun pong ginamit ko ngayon. Oo, kasi dapat, sa akin kasi gumana eh. Ito yung gamit ko eh. Itong na to sa screen. Ito yung, namin, yung SPIS _ e-learning at test.gov.ph. Mayroon siyang create eh. Wala po, sir. You try, sir, ibang email, sir, kasi hindi natin yan control because we are not the administrator of that domain. Hindi ako ang administrator. You can create other domain na mayroong create. Sige, sir, sa account ko na lang po. Yes po. Okay, Sir Joel, excuse me. When we say corporate account, we have two corporate accounts. One is for the yung sa office.
And the other one, yung personal corporate account natin na merong TESDA.gov.ph, di ba? Yes po. So, sa ngayon, ang pinag-uusapan natin, there are some na nakakapag-create doon sa mga office na corporate account, hindi sa personal. Tama? Kasi either personal or corporate account, dapat in default, pwede yan mag-create Dapat na. mag-work. Kung Dapat mag-work, mag-work yung create. Yes yung po. create. Oo, okay. So, just in case hindi mag-work yung personal account namin na may TESDA.gov.ph dun sa create, we can use our official account sa office. Yes po. Wala naman problema yan, ma'am. Kasi pag ang student nyo may gumamit niyan, hindi naman mag-access yan sa email nyo. It will be accessible through yung student code, class code. Hindi nila makikita yung email mo sa account. Ah, okay. Hello, Joel. Ay, ma'am. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Joel. Kasi hindi ko nasundan from the very first start. Naka-record ba ito or pwedeng... Yes, ma'am. Later, ma'am, itong webinar natin through YouTube. Isa-send ko na lang po, ma'am, yung... I-send mo na lang yung link kasi hindi ko na-umpisahan. Sige, ma'am. Pag na-send natin yung video dito ngayon. Okay. For the benefit din yung mga nahuli, hindi rin nila na-catch up. So, hintayin na lang namin yung link mo sa YouTube. Actually, ma'am, pagkatapos nito, isi-send agad natin yung link. Kasi madali lang naman yan i-link. Sige, thank you. Yes po. Sir I Joel, will good another morning. question. Sige, ma'am. Si sir muna, ma'am. Si sir muna. Sino si Sir Toby? Okay, sure. Opo. Sige, sir. Sige, sir. Sir, pwede ba ako makahingi ng class code ko? Sir, ang class code po natin is... Wait, sir. Kasi sir, nag-open ako ng classroomgoogle.com. Hinihingi yung class code. Ito po, sir, ang class code. Naka-flash po sa Okay. natin. Sige, sir. Okay na po ba? Okay, si Ma'am Laura. Question po kayo, Ma'am Laura. Nakalimutan ko. Wait lang. Nakalimutan ko tuloy ang aking itatanong. Iba mo na. Ay, wait lang, Joel. Ano ko na. Yung output natin ngayon is prerequisite para sa ating phase 2 bukas. Ang phase 2, ma'am, iba na po, ma'am, ang phase 2. Phase 2 po is yung buo na yata yun na qualification. Iba na siya. So, meaning, whatever is our Ang kasama na yata, ma'am, sa phase 2, yung mga test. Opo. Bali, that will be tomorrow. Ha? Wait lang, ma'am. Yung output natin ngayon ay hindi na siya kailangan sa phase 2. Tomorrow yun. Hindi na siya kailangan sa phase 2, ma'am. Ang training natin ngayon is today until tomorrow. Phase 1 lang po siya, ma'am. So, yung phase 2 natin, mag-start yun next Monday. Ang kasama yata doon is yung mga test the school na nagagawa na ng buong qualification na specifically yung mga hindi pa natapos yata nilang training na inabot ng ECQ. Okay. Sige, thank you. Okay po. Yung output natin ngayon, there will be na lang tomorrow, until tomorrow. Yes po, ma'am. Basta po make sure yung class code po ninyo or enrollment key po ninyo, ibigay niyo po sa akin. Okay, doon sir. sa class. Sir. Okay. Sige, sir. How do you be able to, sir, to use this corporate account po if hindi siya makapag-login? With that concern, i-consult natin siya kay Ma'am Raquel kasi siya yung may access sa TESDA, yung gumagawa ng email. Baka naka-disable yung app, yung Google Classroom capability ng email na yun. Kasi may access kasi niyan yung admin ng email. Siya ang may access na pwedeng enable or disable yung classroom function. Pag disable, hindi mo yan magagamit talaga. Di ba, sir, gagawa tayo ng for the phase 2, gagawa tayo ng or gagawa na yung mga trainers natin ng e-learning. Yes po. So gagamitin natin po yung corporate account. Yes po, sir, kasi dapat talaga mandatory corporate yan kasi for sure malalaki na yung files na ilalagay nyo dyan. Yes. Hindi dyan magkakasya.
Alright, so for the meantime muna, sir, yung personal Gmail na account, muna, sir. Opo. na Gmail muna. Opo. Thank you so much, sir. Any other question? Sir Joel, Hello po. Sir ano, Toby. ano po yung ano namin, papasukan? Trainer or as trainee? Dito sa classroom. Ano po kayo muna, ma'am? Ay, sir, pag gagawa po kayo ng bago nyong classroom, you are now the trainer. Okay. You are the trainer. Oo, na-click ko kasi yung trainee kasi ngayon hindi ako makapag-create kasi Log-out mo na. Log-out ako ulit. Okay, thank you. Kaya nga, Kaya nga, sir, wala siyang create button. to those who are listening, mas maganda po kasi na dalawang email ang gamit nyo. Isa para dito sa classroom natin ngayon, isa para doon sa gagamitin yung Google Classroom. Kasi pag magkaparehas yan, mahihirapan kayo niyan kung the same time, ito yung ginagamit nyo sa classroom at saka at the same time, yun din ang ginagamit nyo sa i-create nyong class. So mahirap kasi yun. Kasi ang ginagawa ko niyan, dalawa ang browser ko. Isang browser para sa class at saka isang browser para dito. So para at least pag nag-open kayo, hindi nagkakaproblema yung kasi minsan nahihirapan si Google kung ano ba talaga kayo, kung trainer kayo o trainee. Ay, sir, actually, ganun din po nangyari. Like what had happened to Sir Toby, na may lumabas na, may nag-prompt na question if I were a trainee or a trainer. So, naklik ko kanina yung trainee. So, ngayon, yung lumalabas na, wala na yung create. Ganito lang, sir. Madali lang yan. I-log out mo, sir, yung account mo, tapos tanggalin mo, sir, yung, di ba mayroong remove email doon sa Google? Tanggalin mo yon, tapos i-off mo, sir, yung browser mo, i-on mo ulit. Mare-refresh po yan. Tanggalin mo, sir, delete mo, sir, yung ganito. Delete mo yung history ng browser mo para ma-delete. Dito, punta ka dito sa settings, history pala, history. Sa history, delete mo yung ano ba yun? Yung browsing history para hindi mag-save ng cookies. Yung cookies kasi yan eh. So, asan ba yung asan ba yung delete? Okay, asan na yung clear? Hindi ko naman clear. Where are you clear? Hindi ba, Sir Mike? History. So sa history po, i-clear niyo yung history ng history. Tapos clear browsing data. Yan. Clear browsing data. Tapos i-check niyo lahat yung browsing history, blah blah blah. I-check niyo yung advanced. Wag yung basic, advanced po, advanced. Then check niyo lahat ito, sir. Para ma-delete yung lahat ng naka-save diyan na blah blah blah. Then clear. Okay? Tapos, i-login mo ulit, sir, ulit yon. Then, makikita mo, babalik yan sa dati. Okay. Sir Joel, permission lang kung Sige, pwedeng gamitin yung personal email ko na tesla.gov.ph. Pwede, sir. Pwede po. Okay, thank you po. Kasi hindi ko naman po, sir, titingnan kung anong email ang gamit nyo. Ang titingnan ko lang yung accomplishment niyo. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, pag nandun na kayo sa phase 2, ma-encounter niya na yung limitation ng Google, ng Gmail, doon sa comparison doon sa test.gov.ph na account. Okay, copy sir. Thank you po. Sir Joel? Sir Joel, Yes, ma'am. andyan ba si Sir Mike? Andyan po. Yung, Sir Mike. yung training plan po natin on re-entry plan po, kung pwede ma-present na lang din. Thank you. Present po daw, Sir Mike, yung re-entry plan. Magpe-present pa ba yon ngayon? Training plan yun. Information lang po kasi sa dulo ng ating training plan may re-entry. Hindi, kasi yung sa ang objective ka yung program is one, is
adoption flexible and dynamically delivery to better respond to the agency's clientele in the new normal. To capacitate and empower trainers to maximize the full potential of online teaching modality in the transfer of learning. And number three, development should make re-entry action plan for implementation on online training modality for TTI. So at the end of day two, everyone is expected to submit re-entry action plan. Hindi yata naka-on ang mic ni Sir Mike. Wala ba? Nakamute ka ba, Sir Mike? Ayan. Nagre-register yata ang voice ni Sir Mike sa microphone ni Sir Joel. Hindi mo nadadog ang boses mo. Oh, yun. Alon mo na lang ang headset mo. Diba ka lang pag-headset mo? Yan. Yeah. May feedback daw. Huwag ka na sa lado. Basically, dito. Digdi ka na lang, oh. Dito ka na lang. Hello. Okay na? Basically, yung plan kasi, yung second day at yung pagtapos before mag-end, yung lahat ng participant is required to submit a re-entry action plan. Especially itong mga nasa TTI, ano yung plano? Because that will be requested to be approved by the head. So, that becomes now part of the requirement bago magsimula si phase 2. So, cascading down kasi itong Google Classroom. So, yun po ang part pa ng hindi yata na-capture doon. Idagdag mi na lang ni Jo duman sa sa stream kang Google Classroom na kasabay sa assignment si re-entry action plan. Simple na re-entry action plan. Ayun po. Thank you. Jo. Okay, so may ano pa ba? May query pa ba tayo? By the way, sa mga latecomers po, make sure na nag-register kayo sa attendance natin. This is our attendance. And this is our attendance key. Paki-sign po ng attendance. So mayroon pa bang announcement? Any other, before we end this activity? So, mamonitor ko na lang po yung mga activity ninyo doon sa ating achievement chart. Paki-check nyo na lang. Okay, may nagtatanong kung paano daw mag-attendance. Ayan, si Ma'am Yang nag-send ng message. Take note, may attendance tayo. 112233. So, monitoring na lang po ako doon, ha. Paki-check nyo na lang po yung achievement chart. Kung may red na, ay may blue na, Okay, wala na po ba? May question pa? Wala na? So, siguro, good luck po sa atin. Sir, sige. Sir, ginawa ko na po yung same pa din. Ganun pa? Paano ba yun? Opo. Sige, i-email ko sa iyo, sir, kung ano yung remedy gagawin natin pag ganun, ha? Sige po, sir. Pero if I were you, sir, for the meantime, gamit ka na muna ng ibang email account para makapag-start ka na. Okay, noted, sir. Sige po. Sir. Yes, ma'am.
Pwede siguro po, nakikita po nila yung ano sa classes. Baka dun po. So, yung sa dashboard. Wait lang po, tingnan natin. Baka yung sa classes, ano po, lalabas sila dun. Kasi sa akin hindi kasi nangyari yan eh. Ganun, sa kanila ganun eh. So, pwedeng, kasi pag, paano mo siya Oo, kasi ganun ang ginawa ko. Pwede mo siyang ma-delete eh. Pwede mo siyang mabalik sa dati. Or you restart sir the computer later. Baka sir, pag ni-restart natin, pag ni-restart natin si computer, baka ganun. Pero, try ko mamaya. Gawin ko rin yung ganun na ginawa mo kung anong remedy natin. Okay, so, other question po ba? Other clarifications? Okay, so siguro na tayo, end na natin tong webinar natin. Just visit your achievement chart sa classroom to see your progress. So thank you very much po sa inyong lahat and good luck. And ingat po tayo and keep safe po sa lahat. So thank you very much.